Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Konting overtime lang itong si Jonar at saka si Al para maibaba po namin itong transmission ng Fortuner automatic transmission dahil nagkaproblema po ito. Isang maiksing kwento lang po. Ang unit po na to ay regular na sineservisan sa isang kasa ng Toyota. At kapitbahay lang naman din nung may-ari nito yung kasa na yon. Kaya talagang masasabi natin na in good shape itong sasakyan na ito. Ngayon, dun sa kanyang 120,000 kilometers na periodic maintenance service na ipe-perform sa kanyang sasakyan, isinama po dun yung dapat na raw pong i-drain yung kanyang ATF. So, yun po ang sabi ng may-ari nito. Ano lang 4 PMS, 120,000 kilometers. Tapos rin-recommend nila change ATF. So, pumayag ako. Pero wala siyang problema for 6 years. Tapos within a month... Ilan po tinakbo? 120. 120, opo. Within a month, ayan na. Nagloko na yung transmission. Tapos from there, pinano ko. So ganun po ang nangyari, idinrain po nila yung ATF para po palitan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, doon na po nagsimula yung problema. Reverse, meron na huli ko yung pero yung forward, wala. Wala na talaga yung drive. Wala. Nakakagulat. Pero talaga pong may mga pagkakataon siguro na hindi po talaga may iwasan. Ako po, believe ako sa Toyota. Mayroon akong Toyota na sasakyan ngayon. At nung binili ko yon talagang puro kasa lang po ako. Hanggang sa dumating yung 3 years, saka yung 100,000 kilometers na warranty period ng kasa. Kaya lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng problema ito pong unit na to. Kaya po aalamin natin ano kaya ang naging reason. Bakit po kaya nung pinalitan to ng ATF, yung WS ATF po na ginagamit dito sa mga makabagong models ng Toyota, dun sa lahat ng mga vehicles nila na automatic transmission, mahigpit po sila dyan. Hindi nyo pwedeng gamitan ng ibang ATF yan. Pagkatapos po na magawa yung ginawa nilang serbisyo dito sa unit na to, change oil at kung ano-ano pa, pag-check ng mga gulong, lahat. Kasama na po yung pagkapalit ng ATF, yun ngang WS, nagkaroon na nga po ng problema. Una may drive siya, biglang wala na. Buti nga, nasa malapit lang sa bahay. Kaya tapos pinato ko na agad dun sa... So nung ibinalik, inayos ulit, tinignan ulit ng Toyota kung ano yung dapat gawin. At yun nga, after nun, hindi pa rin naayos, hindi pa rin umaabante. So, ang nangyari, hinintay ng may-ari ito at bigyan siya ng report kung ano ang nangyari. I-pull down, doon lang sasabihin ko anong finding. Matagal na 6 months na ko doon ng sasakyan Ako nagpa-follow up for 4 months. Until yun nga, reklamo ko na, sabi ko, pull out ko. At yun nga po, nandito na siya ngayon, inaayos natin, tinitignan natin kung ano po ba talaga ang naging problema. Kasi mga kapatid, nakakapagtaka. Pinalitan lang ng ATF, nagkaroon na ng malaking problema, hindi na po umaabante. Siyempre, kung ako po ang tatanungin nyo, doon sa kasa na yon ay talagang maayos po doon. Hindi po pwede doon yung mali ang trabaho. At lahat naman doon ay nasunod yung tamang proseso. Magagaling ang kanilang mga chief mechanic doon, pati ang mga mekaniko nila. Dahil lahat naman ng mekaniko sa mga ganitong klase ng kasa, ay dumadaan po sila talaga sa matinding trainings at mga seminars. Kaya hindi po ako naniniwala na ganun-ganun lang ay nagkaproblema na po yung sasakyan. Pero ano po kaya talaga ang naging dahilan? Baka naman meron talagang konting lapses. So ito po, tignan natin. Nang dinala na po sa akin itong sasakyan na to, unang-unang request ko po sa may-ari, pwede po bang makita kung ano po yung langis na ipinalit nila. Kasi alam naman natin yan na mahigpit ang Toyota pagdating dito sa mga ATF. So, ipinakita naman sa atin yung resibo na binayaran ng may-ari nung unang na-perform yung service at tama naman po yung inilagay nilang langis, yung ATF. Yun nga pong Toyota WS. So mga kapatid, wala akong nakikita na pagkakamali doon. Kaya nga ang inisip ko na lang dito, baka talagang na-timing na lang. Pero ang sabi naman talaga kasi ng may-ari, wala. Dahil ginagamit niya nga ito araw-araw sa kanyang trabaho. Kaya po ang ginawa ko, actually 2 weeks na po ito sa amin mahigit Hindi ko pa siya ginagalaw. So nag-research muna po ako, ano kaya yung posibleng dahilan bakit nagkaroon ng ganitong problema. So tinignan natin kung ano bang ATF itong WS. Ang ATF na Toyota WS
ay eksklusibong ginawa ng Toyota para lang sa kanilang mga sasakyan. Ang ATF na ito ay masusi nilang iniakma sa kanilang modelo ng mga sasakyan sa automatic transmission nito. Ang fluid na ito ay perpektong tinimpla para lamang sa transmission ng mga sasakyan ng Toyota, yung mga automatic. Optimized performance, potential warranty, compatibility concerns. Sa Toyota Service Manual, sinasabi po nila, Toyota Service Manual warns that the oil should be inspected and changed according to the manufacturer's recommendation every 160,000 kilometers, and that under the normal use, the oil has a 160,000 kilometers maintenance interval for inspection only. So ibig sabihin mga kapatid, doon sa 160,000 kilometers na tinakbo ng sasakyan mo, kapag po iyan ay chinek ng Toyota, inspection lang. Walang sinabing i-drain, walang sinabing palitan ng fluid. Ang ATF-WS does not require any flushing. So hindi daw po talaga ito nire-require na i-flush mo, i-drain mo, or palitan mo ang fluid. 160,000 kilometers po yun. No? So ang gagawin lang daw po dito, kapag po dinala mo ulit ito sa kasa, ay i-check lang nila yung fluid. Titignan lamang nila kung nagkakaroon na po ba ng problema. Hindi po sinabing i-change oil mo yung ATF. At papalitan po ito ng bagong ATF na WS. Pero kung ang kondisyon ng pagmamaneho or kondisyon habang ginagamit mo yung sasakyan mo ay yung stop and go, matinding traffic, ginagamit mong panghila, pinangtoto mo. Pero sabi po nila, napapaaga lang po yun 100,000 kilometers. So doon lang talaga pwede siyang palitan kung talagang may problema na. Pero mga kapatid, ito pong Fortuner na nasa likod ko, ang tinakbo nito ay 120,000 kilometers. 6 years na po itong Fortuner na to. Pero hindi po ito yung short trips. Hindi ito yung stop and go. Mahaba yung tinakbo niya, pero mga long trips po yan. Kaya nga po, ganun kalaki yung kanyang milyahe, yung tinakbo niyang kilometro. Kaya lang, doon sa kanyang 120,000 kilometers, ay pinalitan siya ng ATF, yung WS. Yun daw po yung naging recommendations ayon po doon sa may-ari. Frequent short drives, especially in stop-and-go traffic, can stress the transmission. In such cases, the fluid can degrade faster due to inconsistent operating temperature. So mga kapatid, sabi po, yung madalas na short trips mo, tapos stop and go, tapos traffic, at biglang aabante ka sa tapos mainit na panahon, tapos puno ang sasakyan mo, yan po yung nagde-degrade doon sa ATF. At hindi pantay yung kanyang init, mayroong iinit ng todo, tapos lalamig. So yun po yung nagiging dahilan kung bakit nadidegrade yung ATF. At kaya nga po, sabi doon sa ni-research natin, at ito daw po ang pwedeng maging dahilan kung bakit mapapaaga yung pagpapalit ng ATF nitong mga unit na to. Pero hindi po sinabing sa madaling panahon. 100,000 kilometers po yung sinasabi nila na mapapadali. So ito pong WS na to ay hindi po pwedeng haluan ng ibang ATF. May sarili lang po siyang timpla talaga na para sa mga Toyota. So sa kanilang research and development, talagang sabi nga, pinagbutihan ng Toyota itong paggawa at pagdevelop nitong ATF na to. Kaya nga po, doon sa case ni Fortuner, kung ito rin naman talaga yung ipinalit na ATF na WS, hindi siya dapat magkaroon ng problema. Pero mga kapatid, bakit nga nagkaganon? Mamaya, bago matapos itong vlog ko, ay magkakaroon tayo ng konklusyon kung bakit po ba nagkaroon ng problema itong unit na to na nandito po sa shop namin. Pero mga kapatid, kaninang umaga lang may tumawag sa akin mula po sa Ifugao Province. Meron naman siyang Toyota Hilux Conquest, yung pickup. Kaya lang mga kapatid, ito ay batang-bata pa. Dahil po doon sa Ifugao ay uphill, downhill, talaga napakabigat ng biyahe po nitong sasakyan na to. Naisipan po ng may-ari na magpapalit po siya ng ATF at ang ginamit din naman po talaga ay yung WS. Kaya lang po, pinapalitan po niya ang kanyang ATF, hindi po sa Toyota. Sa isang shop po doon na nandoon sa Ifugao. So after po napalitan ng ATF at ginamit nga po yung kanilang mga pang-dialysis, yun po, ginamit yung pang-dialysis, pinalitan yung ATF. After po na i-perform yung serbisyo na yon na pagde-drain ng fluid, nagkaroon na rin po ng problema. Nagje-jerk na siya,
sliding na siya, kailangan pang imamanual na lang nung may-ari yung kanyang pick-up para lang umakyat doon sa mga bundok doon. So mga kapatid, naiuwi niya nung gabi na yon, nung hapon na yon, at ibinalik niya kinabukasan, muling nag-perform itong shop na to ng check-up, hindi na po naayos. Ganun pa rin ang naging problema. Mga kapatid, yung sasakyan na to, 39,000 kilometers lang ang tinakbo. Kung tutuusin, under warranty pa ito nung pinapalitan niya ng ATF. 39,000 kilometers, hindi pa po yun dapat palitan ayon doon sa manual ng Toyota. Kasi sabi nga po ng Toyota, dapat kung magpapalit ka ng fluid, ay yun talagang matinding trabaho tulad nga no, nasa Ifugao, uphill, downhill, mabigat ang trabaho ng sasakyan mo, dapat 100,000 kilometers. Yun po yung pinakamaaga na pwedeng mangyari. Yun po yung ayon doon sa ni-research natin para po dito sa mga ganitong klaseng sasakyan ng Toyota. Pero yun nga po, nagkaroon na siya ng problema, hindi na naging maayos, dinala niya po sa Toyota. Nag-try ulit, pinalitan ulit ng ATF, WS, kahit pa sabi nga nung may-ari, sir, kapapalit lang yan eh. Ilang araw pa lang dahil nga galing siya doon sa isang shop. Pero siyempre, gusto nilang mag-try, wala namang mawawala, itinry nila, ganun pa rin, wala pong nangyari. At ngayon po, yun po ang problema niya na itinawag po sa atin. Ano daw po ba ang maitutulong ko? Dito sa dalawang case na to, na ito nga, yung Fortuner na nasa likod ko, at yung taga-Ifugao na bababa dito para i-check natin yung kanyang sasakyan, bakit nagkaganon? Same ATF ang ginamit. Yun nga lang, itong si Conquest, hindi siya sa kasa nagpagawa. Nagpagawa siya sa labas. Noong time na yon may warranty pa siya, kaya lang hindi niya nagamit. Mga kapatid, sa kaso ni Conquest, hindi ko po talaga ina-advise na gamitan ng dialysis machine yung mga ganitong klase ng mga sasakyan. Kaya po dito sa mga ganitong klase ng transmission, na walang dipstick, ang ginagawa po namin dyan, i-drain namin, susukatin namin yung fluid na nakuha namin at dadagdagan na lang namin ng kaunti yung pag magre-refill na kami. Hindi po namin yan ginagamitan ng dialysis. I-drain mo, paandarin mo at habang umaandar, siya mismo yung nagpapalabas ng mga lumang fluid, wala kang external pump or vacuum na gagamitin. Mga kapatid, itong si Fortuner, sa kasa to nagpa-service. Tama, sigurado ang ginawang procedure doon. Kasi pagpasok mo pa lang ng kasa at magpapaservice ka, haharapin ka na ng kanilang mga service advisor. At itong mga advisor na to, ilalagay na nila doon lahat ng ipe-perform sa yung serbisyo, ilalagay na rin nila doon kung anong langis yung gagamitin. At yun nga, sigurado, yung Toyota na ATF-WS, inilagay niya doon at i-request nila yan sa parts. Ganun po ang ginagawa sa kasa. Si Conquest naman, sa labas siyang shop nagpagawa. Marami na pong nakasulat doon sa manual na hindi nasunod ni Conquest. Unang-una, 39,000 kilometers ang tinakbo niya na sabi ng manual ay dapat sa 160,000 kilometers pa. I-check, hindi po sinabing papalitan. Sabi nga po, hanggang sa maluma na yung sasakyan, doon pa lang magpapalit ng WS na ATF na to. Yun po yung nandoon sa manual. Pero sabi nga din nila, case-to-case basis yun. Kung talagang iba yung naging trabaho ng sasakyan, talagang sabihin na natin, talaga na puwersa dahil nga sa matinding trabaho niya, may mga mabigat na sakay, inaakyat mo, pinangihila mo. So matindi yung trabaho niya, stop and go, traffic, pwede. Titignan niya ng kasa at i-check nila yung ATF. Pero hindi naman kasi ganun yung nangyari kay Conquest eh. 39,000 kilometers pa lang, sa kagustuhan lang ng may-ari dahil maalaga talaga sa sasakyan, hindi nabasa ng may-ari na dapat pala 160,000 kilometers bago yon i-check. At hindi naman po sinasabi ng manual na palitan unless talagang kailangan. Dito po kay Toyota Fortuner, hindi talaga nagpa-function yung kanyang drive, yung forward movement niya, wala talaga sa transmission. Pero yung reverse niya napakalakas. Yung unang-unang suspecha ko rito, i-check namin yung oil pump. Kasi po mga kapatid, alam nyo kung bakit. Ngayon, dinrain ko lang yung kanyang fluid. Ang nakuha ko lang po na laman ng fluid ay 2.5 liters. So ang ginawa ko, nagpabili ako ng WS, nilagyan ko muna siya ng 5 liters. Tapos pinainit namin, and then, saka ngayon ako nag-drain. Ito po kasi mga ganitong klase ng transmission, wala siyang dipstick eh. So para malaman mo lang kung talagang eksakto na siya, after na ma-perform mo yung pagpapalit ng kanyang ATF at napuno mo na ulit, meron kang bubuksan na isa pang drain plug dyan
At yun ang mga drain plug na yon, gagamitan mo ng Allen wrench. Tatanggalin mo yung tornilyo na yon. Kapag po iyon ay sobra ang fluid, mag-aagwasan lang yun doon. Tutulo siya doon at kapag ka po patak-patak na lang ng konti or humina na yung pagtulo niya, isasara mo na. Sakto na po yun. Naka-level niya sa oil pan. At siyempre, umaandar yung sasakyan mo, ginagamit na nung system dapat yon. Nung idinrain ko, nung pinalabas ko po yung fluid, naku, ang daming lumabas na fluid. Nakakuha kami ng halos 3 litro pa ulit. Ang inilagay ko lang dito, 5 litro. So, ibig sabihin, hindi tinatanggap nung transmission yung fluid. So, ang mangyayari, kaunti lang yung nailalagay mo doon sa kanyang oil pan. Kasi sinukat namin eh. So, lumalabas, 2 litro lang yung nandoon sa kanyang oil pan. Kaya ngayon, idinrain ulit namin yun nga, 2 litro lang yung nakuha namin. Hindi enough yun, hindi bastante yun dito sa mga ganitong klase ng transmission. Sa mga ordinaryong transmission nga pag magde-drain ka, makakakuha ka ng 2 litro mahigit o 3 litro, minsan 3.5 pa. Ito, ang laki ng transmission nito. Ang nakuha lang namin, 2 litro. So, ibig sabihin, ito po ay, tansya ko lang. Yung ATF na naiipon doon sa oil pan, kaunti lang. Ngayon, ang nangyayari po, hindi niya ngayon to mai-circulate doon dito sa transmission. Ngayon, kung bakit hindi niya yun mai-circulate, mga kapatid, baka sira yung pump. Kasi may sariling pump tong transmission. Baka nabarahan yung pump. Baka nagka-problema yung pump. Kasi hindi naman to nagamit na katulad ni Conquest. Hindi umaakyat yung fluid, hindi napapump ng maayos yung fluid, papunta doon sa valve body, papunta doon sa torque converter, at itong si torque converter, ang nai-release niya lang na fluid kaunti. Kaya hindi po gumagana yung ating valve body. So isa po yun sa findings ko. Kaya ngayon, pabubuksan ko to. Kung mayroong problema ang pump nito, doon mismo sa transmission. So ngayon mga kapatid, ito po ang masasabi ko dito sa case na to. Wala tayong sinasabing mali sa ginawa ni Toyota. Siguro nung dinrain, at yun nga, kung tama yung findings ko na sira ang pump nito, baka may bumara. Kasi doon nga sa ipinakitang picture sa amin, may mga konting ribaba. So baka baka nagkaroon ng problema na timingan yung pump nung dinrain. Kasi naubusan ng fluid yun Tapos siguro umikot, hindi pa nakarating doon yung fluid o hindi niya na-pump na maayos, pwedeng na-damage yung pump. So nagkataon yun kasi di mo naman makokontrol yun. Inevitable yun. Yun yung mga problema na gusto mong ayusin pero sa'yo tumapat, sa'yo na timing. Pinalitan ng ATF, palibasa walang mga dipstick to. Kulang sa ATF yan. Kulang. Ito mga kapatid, itong mga Toyota vehicles na yan na gumagamit ng WS, kung maaari, tayong mga mekaniko, kaunti lang naman ang kikitain natin sa drain yan Baka mamaya matulad tayo doon kay Conquest, matulad tayo dito kay Fortuner, paubayan na natin sa kasa yan. Kasi maselan. Maselan ang transmission ng Toyota. Meron na rin kaming nagawa mga ibang kotse na gumagamit nitong WS. Same problem. So, kung drain lang naman ng transmission fluid, ipaubaya nyo sa kasa. Dahil ang kasa ang magsasabi, hindi po pwede 160,000 kilometers pa yan bago i-drain. So, sila yung magsasabi nun. Ngayon, sa mga owners naman po, basahin nyo po yung manual nyo. Nandoon nakalagay yun. Kung halimbawa may nararamdaman kayong problema at hindi na nga maganda yung shifting or kung anumang problema yan, dali nyo sa kasa. Kasi pag nagpalit po ng filter, ibig sabihin magde-drain ka ng ATF pag nag-drain ka ng ATF, baka matulad kayo dito sa mga unit na to. So ang maganda, ipaubaya nyo kay kasa. Para kung sakalit anuman ang mangyari, sagot po nila yon kasi kilala nila yung sasakyan nila. So, yun po yung masasabi ko pagdating po dito sa mga ganitong unit ng Toyota na gumagamit ng WS. Kasi nga, sabi nga nila, specifically designed, yung pong ATF na yun, dinevelop yun para doon sa kanilang transmission. Kaya kung maaari po, huwag kayong magdadagdag ng ATF na hindi po WS kung ang gamit nyo po ay WS. Magkaiba po si WS, magkaiba si T4. Si WS, fully synthetic siya at iba ang kanyang viscosity. Iba rin naman si T4. So, hindi ho pwedeng paghaluin. Tulad po sa nakaraang vlog ko, si WS, kung meron mga unit or sasakyan na ang gamit ay ATF na WS, ang kanyang dipstick, kung meron man na may dipstick, kulay itim.
Ngayon si T4, kulay pula ang kanyang dipstick. So doon pa lang malalaman nyo na kung sakasakali ito, mga kapatid nating mga mekaniko kung sakasakali may maligaw sa inyo at magpapapalit, may dala silang WS, tingnan mo muna, baka mamaya pula yung, yung dipstick. Hindi po yung WS. O baliktarin mo naman, kung halimbawa itim yung dipstick, meron, ang dala niya ATF, yung T4, wag mong gagawin yun, magkakamali po talaga. Ngayon, matik, pag walang dipstick, WS po yun. Ngayon mga kapatid, hindi ko po alam kung marami ng case yung itong ginagawa namin ngayon, kung marami ng ganitong problema. Hindi ko rin alam kung rare case lang din to, at baka itong dalawa lang na to, at yung ilang mga ginawa namin na yun nga, kasi yun nagpalit ng ATF, hindi naman WS. So, yun yung mga naging problema. Tapos, may mga unit po kasi na kakaunti na lang talaga yung ATF nila, ginagamit pa nila. Kaya nag-overheat yung kanilang transmission. Pero bakit kumaunti? Yun ang tanong. May mga leaks. May mga tagas. So, pag may mga tagas at may mga leaks, ipagawa nyo kagad yan. Huwag kayong papayag na hindi yan magawa. Tandaan nyo po, itong transmission ng Toyota, halos lahat yan, ang alam ko, from 2015, 2017 hanggang ngayon, yung mga automatic transmission na yan, gumagamit po sila nung ATF na WS. So mga kapatid, ingatan po natin yung ating sasakyan. Lalo na kung Toyota, basahin nyo po yung manual. Kasi sa mga ibang nagawa namin dito, hindi naman po ganyang katindi at kahigpit yung kanilang ATF. So masyadong maselan itong transmission na to, kaya dapat dito proper care, tamang maintenance at tamang kasa. So ito po, aayusin namin, pababa ko yung transmission ngayon para malaman ko kung tama ba yung aking hinuha na ito po ay may problema sa pump. Ngayon, kung mali po tayo, hanapin pa rin natin yung problema. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking mga vlogs. At ito po, meron akong mga magagandang items ngayon dito. Itong busina na to, blow punk, ay sinlakas to ng Bosch. Marami po tayo dito sa shop. At meron po tayong susubukan ngayon, itong Repsol na Elite 10W40. Doon naman sa medyo mga heavy duty na mga sasakyan na nagpapagawa po dito sa amin. Mga kapatid, yun muna at maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.